Makati CBD. Good evening din sa ating mga Facebook at YouTube followers. My name is Architect Rosel. And I am Architect Reg. And welcome back to Road to Ruby, the pre-anniversary FB talk show of the UAP Makati CBD chapter 40th anniversary. How time flies. We are now on our third episode. That's right, Rosie. For those who's only joining us tonight, Road to Ruby is a Facebook Live talk show specially crafted in anticipation of the 40th founding anniversary of the UAP Makati CBD chapter. In the first two episodes, we saw past chapter officers, architects Gab Gerland, Brian Yu, Michelle Ting, Kay Bayot, and Anton Mercado share their fond memories of and aspirations for our beloved chapter. But this week, guys, listen to this. We will be joined not by one, not by two, but three past chapter presidents of UAP Makati CBD. Grabe, kinabaan ako doon . Oo nga bigatin ang ating mga bisita tonight. So without further ado, let us meet our special guest for this evening. Help us welcome Architect Richard Miran Franco, 22nd CBD Chapter President, fiscal year 2014-2015 and fiscal year 2015-2016. Architect Antonio Nidas III, 17th CBD President, fiscal year 2008-2009. And Architect Joserico Santos, 15th CBD Chapter President, fiscal year 2005-2006. Hello guys, welcome, good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. All right, so welcome to Road to Ruby, dear past presidents of UAP Makati CBD. Thank you for joining us tonight. So, how are you all doing? Yan, kumustahin natin ang ating mga chapter presidents. So guys, kumusta kayo ngayon? Start natin siguro kay Architect Rico Santos. Sir, baka gusto nyo ipaalam sa ating audience today. Nasaan kayo ngayon, sir? Nandito ako ngayon sa Busuanga, Palawan. Dito ako ngayon naka-base. So, the whole family is here. My son is here. And, yun, it's long story kaya kami napadpad din dito. Well, it's always been part of the plan to move away or migrate from Manila. So, because of the pandemic, medyo napabilis. So yun. Dito na ako ngayon naka-base full time. Thank you, sir, for joining us all the way from Manila. How about si Architect Tony, sir? Kumusta kayo ngayon? Okay naman. Nandito ako sa Laguna for the most part. Dito naman ako kahit naman nag-aaral pa ako, dito na ako sa Laguna. So, although Laguna-based, nandyan ako sa CBD kasi most of my practice. At saka, syempre, nasa academe ako. Nagtuturo pa rin ako sa ating pamantasan sa Maynila. Sabi nila, pamantasan sa likod ng Mapua. Okay, yung pamantasan ng lusod ng Maynila. Although ngayon, mostly, I am mostly a part-time faculty ngayon kasi unti-unti akong nagtatry na bumalik sa industry para mahasa kasi medyo nami-miss ko na rin yung design at saka yung ating practice. So parang binabalanse ko ngayon yung academic at saka yung professional practice. So ayun. Okay naman. Thank you. Thank you, sir, sa update. Glad to hear na okay kayo. How about Architect Richard? Sir, kumusta ka ngayon? Ayos naman ito. Nakatapos lang kumain ng araw. Dinner natin. So, very looking forward to very joyous evening with both of my friends and colleagues na nandito ng chapter past chapter presidents.
So, good evening sa inyo and glad na sa akong dalawang bigas. Thank you, mga sir. Ngayong nakamusalaan natin yung ating mga past chapter presidents, punta naman tayo sa next part ng ating interview. So, etong part na to, sir, this is about Makati CBD na. So, for our first question, can you tell us your story? Paano nga ba kayo napunta sa UAP Makati CBD chapter? Nag-start ako ng career ko kasi as CAD draftsman or CAD operator sa company Architect Albert Uy. So, sa dating company rin pala ni Architect Albert Uy. So, yun. So, since si Architect Albert Uy yung aking mentor, syempre, matik na yun sa CBD Gamot. So, naisip ko na rin na maganda ang chapter ng Makati CBD since nasa Taguig naman ako nakatira. So, since malapit lang to sa aming bahay, so, direkta na tayo sa Makati CBD. So, hindi ko na nakita yung ibang chapter na Makati chapter or Port Bonifacio chapter. So, ang naisip ko lang chapter ng dahil yun nga, naalala ko pa nga sinasabi natin Architect Albert Mante, we are for Hall of Famer na. So, pag sinabi mo ng Hall of Famer yung isang chapter, ano na yan? So, mga matatag na yan sa maganda na yung mga programs and lalo na sa mga parties. Ang unang naiisip nun CBD Event chapter, which, yun nga, puro party. Hindi naman puro party. Meron rin naman tayong GMM na seryoso. Pero mostly lahat ng events natin round about sa party. Dahil pagod na yung mga architects natin. And since mag-GM na tayo, masyado na tayong seryoso pa. So, may kaswelda officers that time. Yun yung history ng 2008 ko na CBD journey. Thank you, Architect Richard, for sharing po. How about si Architect Tony Nudas? Paano kayo, sir, napunta ng CBD? Well, ako naman kasi, yun nga, I was working with Architect Sunny Rosal. So, nandun ako sa office niya, that was yung RCR Architects Paranaque. So, matik, syempre, pag yung boss mo ay member ng chapter, dala-dala ka na niya. So, ganun din kasi every time na may function sa chapter, kasama kami. So, automatic, doon na ako napasali. Nung pumasa na ako, tas ayun nga, at that time, nung nag-out ako as a member of the chapter, si Architect Jun Vidalion yung chapter president. So, magkaano sila ni Rico at that time. Ang mga una ko nakilala actually yan, sila Architect Rico, sila Sir Odette, kasi si Sir Odette naman madalas din sa office ni Sir Sunny dati. So, talagang yun ang mag-best friend talaga si Odette saka si Sunny. Tapos si Max, nandun din kasi taga doon din sa area si Architect Kakapit. So, every time na may GMM, kasama ko na yung tatlo. So, madalas sila yung kumbaga, mga mentor ko talaga yung tatlo. Although kay Sunny ako nagtatrabaho, yung tatlo na yun, naging mentor ko rin. Buti na lang, hindi ko masyadong naging mentor sa kalokohan yung tatlo. Pero marami kang matututunan talaga doon sa tatlo. Both sa field natin at saka sa kalokohan. Kaya mamimiss mo rin yung tatlo na yun sama-sama sa GMM. Every time na may GMM kami noon, para talagang nanonood ka ng Itbulaga. R-rated nga lang na Itbulaga. So, masaya yung mga GMM nun. So, yun yung eventually, sila Sir Rico, yun yung mga nauna sa amin doon. So, after niyang lumabas sa banyo para maging presidente, hindi ko malaman kung saan ako nanggaling nung naging presidente naman ako. Hindi ko alam kung pumasok ako sa pinto nung restaurant na pinagaganapan nung GMM at that time, nung election. So, hindi ko na ma-recall yun. Pero,
eventually sunod-sunod kami na ano na naging president ng chapter. So, ayun, yun yung ano nun. Then, of course, ayan sila Richard. Ano na nga, sila yung mga next generation ng ano. Kasi, medyo na-stress din ako nun, kaya nag-single term lang ako. Isang term lang ako sa president. Dahil medyo naging mabigat yung mga responsibilities ko at that time sa PLM. Kasi at that time, parang nagkakaproblema kami sa admin ng college. So, kinailangan ko mag-step up. So, medyo mas naging mabigat yung responsibility ko. Kaya, I had to stop yung ano muna. Hindi ako nag-second term. Nagpaka-busy muna ako sa pagiging college administrator at that time. So, ayun. Yun yung story ko sa CBD, kung paano ako napunta and ano yung ascension ko. Eventually, ganun, naging member ng board. Ayun nga yung ano doon, yung pa pala yung nakakatawa. Kapapasok ko lang ng chapter, board member kaagad ako. I think, pinasok agad ako sa membership committee. Naging membership committee agad ako. Wala akong kilala, naging membership committee ako at that time. So, yun. Nalala ko yun Nalala ko yun. Diba? So, parang ganun Parang yun yung ano. Pero yun nga yun, yung kumbaga, sa chapter natin, trial by fire lagi. Diba? Ngayon, experience nyo rin yun diba? Parang marami kayong matututunan on the spot. Hindi parang wala ka ng time aralin. Basta matutunan mo habang ginagawa mo. Parang ganun. Kaya masaya sa chapter natin talaga. Thank you. Actually, sir, during yung term niya as president, naalala ko, estudyante niya ako nun sa PLM. Huwag mo nang ipahalata. Halata yung ito. Actually, si Sir Tony ang one of the reasons ba't ko pinili yung Makati CBD chapter. Nice. Congrats, Rich. Hindi ko ba nagsisi? Hindi naman, sir. Enjoy po, enjoy. Yun nga lang, ang negative niya, nare-realize ko na kung gaano ako. Wag na lang. Lumalabas na yung edad ko. Ayan. So, how about si Architect Rico, sir? Paano kayo napunta ng Makati CBD? Well, originally, yung after ng I passed the board exam, tapos book taking, and then I really signed up for Greenbelt chapter during that time. So parang that time yung although I know about UAP, pero wala akong idea na how active they were, kung sino ba yung mga chapters na active or ano bang activity dito. So, just so happened na may malapit na recruitment na Greenbelt. Okay, signed up sa Greenbelt. That's it. And then, may inattend kami ng forgot ko anong function yun or anong ceremony. Na kilala ko dun si Architect Odette tsaka si Architect Sunny. Parang isang table kami nun So, yun, in-interview na kami nun. Kasama ko nun yung si Architect June Vidalion, yan, CBD rin yun, naging past president din. He's now based in Guam. So anyway, during that time, in this event, si Architect Odette, so in-interview kami ni Architect June Vidalion, tsaka ako, yun, natanong, so kayo graduate, yan, tapos anong chapter kayo, tapos yung nalaman niyang Greenbelt, si Architect Odette, so basically, sabi niya, dito na kayo sa amin, lipat na kayo. Makati CBD na kayo. Hindi naman, mukhang masaya. Mukhang okay. Kasi yung Greenbelt, hindi ganun ka-active So, I don't even recall kung sino presidente during that time. So, yung kaya, madali para sa amin na lumipat sa CBD. And no regrets naman. Masaya and okay yung camaraderie, tapos yung mga senior na architect doon, more than willing to help you, guide you. Tapos hindi sila nagdadamot ng kanilang knowledge and experience. Tapos isa sa mga unang nakilala ko doon si Architect Vanessa, si Architect Pangkoy, and then si Architect Albert, yan, yung mga nalala ko yung when I first attended
GMM. Forgot the venue. It's along sa Makati yun eh. Kalimutan ko na yung ano yun. Sa restaurant eh. So, yun. As they say, yung doon na. Tuloy-tuloy na. I've been solid CBD. Tapos, yeah, you know the story na ako yung pumasok lang sa CR paglabas presidente na. So, ako yun. So yan. So, that's it. Napakaganda naman ng story ni architecture. Yeah, thank you, sir. Many surprises. So, maraming mga surprises gayang especially for the new members. Maraming ganyang yung mga surprise, makala mo, ano ba yan? Pero looking back, na you'll find out yung pinakamasaya, pinaka-enjoyable moments sa chapter. So, ang tawag doon, character development. Yes. Trial by fire, literally. I step out of my shell dahil nun. Kasi nung estudyante ako, hindi ako nagsasalita eh. Mahihain ako, hindi ako exposed sa tao. Tapos nung napasama ako sa CBD, grabe. Naging walang hiya rin. Kailangan talaga, ano ka, communication skills mo. Yeah. Yun. Mawawala hiya mo. Mawawala ang hiya mo talaga. Which is a good thing for us kasi arkitekto tayo. Dapat marunong tayo makipag-usap sa tao. Kala ko sabihin mo, mga walang hiya tayo. Hindi naman. In a good way. Okay, so yung nabanggit niyo po kanina, Architect Rico, yung paglabas niyo pa lang ng CRA, nagulat na lang po kayo as president na kayo, na-nominate na kayo. So, ang next kasi pong question would be yung why and how did you decided to become CBD's president? So, sa case nyo po, parang napilitan ba kayo? Or ano na lang na-feel nyo pala? I felt numb. Well, ano naman eh. Siguro during that time, one of the main challenges is yung during my term is hirap din medyo mahirap kami noon yung makakuha ng new members. So yeah, parang they need new blood, so we're trying to recruit new members, make them more active. So, I guess, parang blessing na rin yun. Blessing in disguise na rin. I tried my best to live up to the expectation. Saka, maraming sumusuporta sa'yo. Maraming susuporta sa'yo. And then, lumapasok yung parang, you challenge yourself. Diba? I think that's very important. Parang to be out of your comfort zone for you to grow and for you to experience new challenges. Ganun. And nakita ko naman sa CBD, basically yung goal namin noon is basically tulungan yung mga new architects and face the challenges when it comes to our profession. Tapos have an outlet basically of just to hang out with fellow architects na hindi naman laging design and just to hang out, just kwento lang, basically bond with your fellow architects. So I think that's a very important thing sa ating professions. Kasi profession natin, di ba? Parang when we're designing, parang we're super focused. Minsan hindi tayo kumakain, walang tulog, minsan hindi na tayo lumalabas. So joining talaga a chapter really helps you parang to distress. So basically, see other architects na how they're doing, na there's life after office hours. So, yeah. Sir
Tony Nudas po. Yeah. Why and how did you decided to become CBD's president? At that time kasi sa board, dahil nga nakapasok ka na, papasok ka lang, member ka kagad ng board eh. Nandun ka sa baba, then eventually you climb up the ladder. Kukonti pa lang kami noon. So at that time, pag nandun ka na sa VP position, ini-expect na aakyat ka na sa taas. So at that time, I think I was VP for operations yata yun yung time na yun. So wala kasing iba eh. Walang ibang active pa noon. At the time, I'm speaking on what Architect Rico said earlier na ang challenge nun was to make the members be more active na mag-attend ng mga GMM. Because iba ang motivation ng mga members dati. Walang CPD pa noon. Social media was not yet that expansive. So we had to be creative kung paano namin kukontakin. I remember merong cellphone ng CBD noon na Cellphone brigade. natawagan talaga namin isa-isa yung members para lang imbitahan sila na umattend ng GMM. Walang Facebook pa noon, walang messenger groups, walang ganon. So, wala ring CPD. So, ano ang motivation ng members para umattend ng GMM? So, that was the challenge way back then. And yun nga, kukunti yung circle nung parang nagvo-volunteer para patakbuhin yung chapter. Ang meron lang noon, Yahoo Groups. Yahoo Groups. Ayun. Oo. Nakaramihan pa ng arkitekto, ni marunong. Hindi nila alam yun. So, yun. That was one of the biggest challenges noon. And yun nga, pag nandun ka na sa circle ng board, wala nang iba eh. Wala nang ibang magte-take ng responsibility. So, nung nag-election, kung sino yung mga na-nominate at kayo magbobotohan sa isa't isa, so, you have to step up. So, yun yung nangyari at that time. Sabi nga ni Architect Rico, kung siya paglabas ng CR, so parang kami nun, nasa circular table na lang, nagtuturuan, sinong presidente? Parang ikaw. Sino yung boboto? Your battle like, okay. So, ganun na yun. So, you have to step up. And yun nga, yun yung challenge way back when. Yung motivation ng mga members para umattend ng GMM. Kasi wala pa CPD. Diba? Ba't sila attend? Gagastos, magiinom, yung mga ganun. So, yun yung after yung banding. So, yung banding with the other professionals kasi alam naman natin lahat ang ating profession, collaborative din. So, it's networking. Yun yung mga sasabing motivation nun para magkaroon ka ng network. At saka yun, sabi nga ni Architect Rico, to unwind. Yun mostly yun kasi sila Reg nun, ini-stress kami, kaya kailangan talaga namin mag-unwind. So, hinahanap-hanap talaga namin yun. Ang namin nun, every time na matapos yung GMM, yung board, lumalabas kami. So, yun. Kung ang GMM natatapos ng alas 10, kami uuwi mga alas 2. So, yun yung naging motivation din namin at that time. At saka, syempre, you meet the people na pinag-aralan mo lang dati, di ba? Yung pinag-aralan lang natin sa school, nakakasilimuha mo na sila. So, that's one of the perks of being a part of the board at that time. So, yun, kilala mo sila Architect Palafox, di ba? Yung rubbing elbows ng mga inaaral mo lang dati, binabasa mo lang. So, yun yung siguro yung mga yung mga whys as to paano kasi volunteer work lahat yan. Di ba? So, on your dime, pupunta ka na. Galing ako Intramuros, babiyahe ako papuntang Makati. Di ba? Para lang i-organize yung GMM namin. And at that time, grabe na traffic. Malala yung traffic ngayon, pero at that time, grabe na yung traffic papunta ng Makati, especially papunta ng Makati. So that was parang pagmamahal sa iyong kapwa arkitekto. Saka syempre, yun yung upbringing ng boss ko si Sunny, di ba? So yun yung kumbaga na mahalin mo yung chapter. So ayun, yun yung story ako sa as to why. And parang sabi ko, parang hindi na ako makakaalis dito So, para maka-exit ako, magpa-presidente na ako para matapos na ako dito. So, ayun. Minor lang naman yun. Yun yung masaya siya. Actually, if you look back at it, it's very, especially pag nasa conference, nasa convention, yun masaya. Ayun. Parang kabahan ka na, BP. Okay, next po, Sir Richard po. Ako naman, di ba pagkatapos ng 2008,
after nung 2008 to 2009, hindi ako naging active noon. Meron lang time na yun, meron lang akong nasa ibang lugar kasi ako na nasa Ortigas noong time. So, ang attend ng GMM ko ng 2008 to 2000, parang mahirap umattend. So, iniisip ko nung time na yon, nung lumipat uli sa Makati. Then, back to Makati na nga ako. Nung back to Makati na ako, umattend lang ako ng isang GMM. Hinila na ako nung isang kaibigan natin, si Iba. Hinila na ako. Kapalit, assistant ni Carlo. Kasi, ang usapan pa nun, kaka-elect lang ni Carlo as a treasurer nung time ni Vanessa as a president. So, nung nag-elect na ng treasurer nung time na yon, biglang sabi ni Carlo nung isang board meeting, guys, siya nga pala, ako, kung magmamigrate na pala akong Canada. Di biglang matik ako yung naging na agad, treasurer na nung time na yun. So, yun nagsimula ng journey to ladder. So, after nung kay Vanessa, naging na ako, VP for programs ni Nandi. So, that time, isang taon lang din si Nandi. Nung pagka ni Nandi, doon sa isang sa election, syempre isang board meeting rin doon, nagkaroon na ng selection na yun, sino yung maging presidente, which is ang pinopropose nga namin, dapat si Mike na kagad yung maging presidente that time, kasi siya naman talaga yung matik na VP na rin, and matagal na rin sa board that time. So nung pagkadating nun, bigla akong naging promote, bigla na lang kaming nagkaroon ng meeting, bigla na lang sinabi na ako yung nanalo sa board meeting na election. So, yun yung nangyari, kaya ako naging presidente no 2014. 15, tama, 14-15. Yun yung nangyari that time. So, ayun nga, kapag nasa membership drive rin namin, ang ginawa naman ni Mike noon, membership drive, kasi nga secretary siya nung time ni 2013. Basta time ni Bambi yata naging secretary siya. So, meron pa siyang class card. So, mga class card na yun, nandun yung link ng architect, andun yung phone number ng architect, contact details niya, pati email. Lahat yun tinitext niya. Siya as a secretary. Malupit yun si Mike. When it comes to organized as a secretary natin. So, yun. Kaya bigla akong nabalik as a president ngayon. Nung time niyo. Napakaganda naman ng mga storya ng ating mga past chapter presidents. Thank you so much, sir, sa pag-accept ng responsibility and sa pag-take care sa ating chapter during your terms. Okay, thank you very much sa ating mga chapter presidents. Before we proceed to our next question, we would like to welcome Makati CBB Chapter President for fiscal year 2016-2017 and 2017-2018, Architect Sofia Abendani. Hi, good evening. Good evening, guys. And ma'am, bali nasa tayo, yung for our first and second question, pag-isahin na lang natin. So, for this next question, ma'am, paano kayo napunta ng CBD? And pwedeng pakikwento yung journey nyo sa pagiging chapter president. Georgia's chapter president. Napunta ako sa CBD because meron tayong magaling na recruiter na past chapter president, si Architect Nudas. So, nung nakapasa kami ng board exam,
yung mga kabatch ko, nag-courtesy call kami sa PLM, and then professor siya, that time instructor siya. Then I was thinking na sumama sa chapter kung saan ako nag-serve during my UAPSA days. I think that was Corinthian chapter. Pero he insisted na, sa Makati CBD kayo, mag-member. So yun, sa Makati CBD kami nag-member. Nung time ko na yun, walang masyadong invites akong nakikita. Like, na meron tayo ngayon. Kaya it took me quite some time bago naka-attend ng GMM. So naging ako 2009. Unang attend ko ng GMM was December. Unang attend ko ng GMM Christmas party. Tapos parang anime yung So, sabi ko, ayos na, unang attend ko ng GMM, anime, ganito pala mga arkitekto. Kasi nung panahon na UAPSA ako, nakikita ko, bongga-bonggahan, ganun. Sabi ko, ganito ba yung, parang, pag naging arkitekto ka na, medyo sosyalan yung dating. Yun, so nakita ko, unique ka, anime. So, bilang masunurin na nag-anime ako. So, yun. May kulay ang buhok, nakaporma, nakataksi, punta doon. Si Mike Naruto. That time, I was sa Bleach character. Yun. So, after nun, yun, walang masyadong ako nababalitaan ng mga post na ginagawa natin ngayon. So, parang mga around 2011, 2012 ako ulit nag-active kasi doon ako ulit nakakita ng mga ng mga posts. Yun. So, I think si Mike ang nakakita sa akin na, ewan ko ba, parang nahilig ako dati na pag may GMM, nagpipicture ako. So, medyo napansin ng mga board yata that time na mahilig ako magpicture. Tapos, yung isang GMM natin na sa medyo matured na lugar, parang sagwa pakinggan. Basta doon sa lugar yun. Pero it was fun na lugar. So, medyo matured na lugar. Kasi yun yung naging presidente si na-elect as president sino ba to? President pa rin si Vanessa. Naging board member ako. Hinilapitan ako ni Mike Lazo. Sabi niya, gusto mo ba maging board member? Sabi ko, okay lang. Kasi that time, ayaw mo pa sabihin kung saan sa secret. Sa big secret. Victoria Court sa Pasig. Yun, syempre teritoryo ko Pasig. Sabi ko, sige, sama ako, malapit sa teritoryo ko. Tapos, si Mike Lazo, nilapitan ako. Sinabi, gusto mo bang maging board member? At that time, parang more on work, bahay ako. Sabi ko, nung estudyante ako, active ako sa mga extracurricular. So, ngayon na architect na ako, gusto ko rin na maging active din sa mga extracurricular activities aside from work. So, yun, sumama ako, naki-join ako sa mga isa ako sa mga nakulong dun sa sa Victoria Court. Tapos, as a board member, ang isa sa unang naging assignment ko nun is yung hindi naman palitan, palitan ang logo natin sa CBD. So, they were thinking na parang naiba yata yung yung mapa ng Makati. So, we have to update the CBD logo. So yun, yun yung naging trabaho ko that time. Tapos support. Vanessa was my first president. And then yun, hanggang sa secretary, then vice president din yun. Parang naging mabilis lahat ng naging mabilis mga pangyayari. Ganun talaga, mabilis. 2012, syempre wala ko idea kung ano yung nasa labas. Parang medyo maliit lang yung nakikita ko. Nung nag-start na ako sumama sa mga sa mga outside the chapter, halimbawa district activities. Sumama ako sa mga area, sabi ko, at nakamit na mga ibang arkitekto rin, especially area B assembly. I was with Cavite chapter. Parang natuwa ako na meron palang mga ganito arkitekto na na hindi lang parang iba man yung kanilang kultura, napaka welcoming nila, napakasayang kasama, marami ka rin matututunan sa kanila. Kasi ewan ko ba, parang
minsan nagso-solo flight ako. Mag-isa lang ako. Tapos na-adapt ako ng ibang chapter, which is hindi naman sa akin yan, hindi naman big deal sa akin. So yung from 2012, ang bilis, 4 years, naging chapter president ako ng 2016 to 2018. Yung time ko na, syempre, I need to up that diskarte. I need to up that yung may plus factor ng ng diskarte ko, ganun. Pero syempre, sa lahat sa kanila, kay Richard ako na diskarte na tutuwa kasi from planning, from budgeting, para sa mga sponsoring, grabe si Richard. Tsaka, yung support din niya nung ako rin yung parang nag-give and take kami that time. Also with Mike din, supportive din kay Mike. So we have our weaknesses, we have our mga strong points. Doon namin na gamit yung namin na yon. So support. So, thank you sir sa pag-share ng inyong fond memories. May positive, may negative. Ngayon sir, we will be sharing some photos and please tell us the story behind these photos. Nakakatakot yun. Dapat di ko na sinama yung isang picture eh. Ay, Nako. maganda yun. Okay. Yayari si Anton doon. For a while, ayan. Parang lang ang picture ni Tony, yung picture niya. Si Odette may kasalanan nun. Yan. So, Naku, ito yung first. Sabi ko na eh. Ano yan? Natcon yan, Natcon. On the spot. Nagpatawag ng contest. Parang merong iba-ibang team. So bubunot kayo. Yung chapter representatives bubunot. Tapos may team yon. Unfortunately, hindi ko maalala kung ako yung bumunot o si Anton. Ang nabunot namin, Wonder Girls. Kaya yan yung nangyari. Walang gustong sumali doon sa grupo ng convention. So kami yung unfortunately, kami yung nandun, kami yung naglakas ng loob. So ayan. So si Architect Wendy, si Anton, si Architect Kay. Natatawa ako kasi hindi ako sumasayaw, pero nung nasa stage na kami, wala kang choice. Kailangan mong Nobody but yung kapanan. Yun, tama. Nobody but, yun, tama. Yun yung sinayawan namin that time. So, natuto ko sumayaw ng di oras. At naalala ko yan, yung isang dyan eh. Yung isang judge dyan eh. Sino ba yung yung merong interior show sa TV dati? Ano yun? Yung may hat lagi. Ang pangalan ng celebrity na yun? Yung iba-iba yung hat niya. Babae na si Tessa Prieto. yon si Prieto. Tessa Prieto. Siya yung isa sa mga judges dyan. And at that time, naalala ko kasi nagpa-pedicure ako. Napansin niya yung talampakan ko. Mas maganda pa daw yung talampakan ko kaysa doon sa kasama ko kay Wendy at kay Kay. Oy, coming from Tessa Prieto, ano yun? Very memorable yung contest na yan. I have fond memories and I'm also trying to erase it from my memory, pero nakakatawa yung memory. Tony, buti wala pang mga cellphone video noon. Oo nga. Swerte na tayo, ganyan lang, Puro picture lang, pero kaya buti na lang. yung mga bagong ngayon, mag-ingat. And low Bagong res, kung generation makikita cellphone low res, video. di ba? Pwede ko pa rin i-deny, hindi ako yan. Oo, hindi. That's Sabi, hindi mo kamukha eh. Si Anton yung kamukha niya. Kaya yung hindi nagbago eh. Ayan, sir. On to the Ito next. sa this was the first conference sa I think Davao to eh. So parang ito yung sinasabi ko kanina na somehow nakakamiss. After Yeah. ng mga events doon sa conference, ayan, laging we make sure na magkakasama kami bago kami pumunta sa mga kanya-kanyang hotel. Ito muna yung gagawin namin. At saka nun, ito kasama namin lagi ito at that time nasa Davis siya. Yun, wala na siya sa Davis. Nasa Landlight na to siya. So, ayan, masaya talaga yung mga event every year. So, yan yung mga fun memories ko talaga nung time. Percy, saan na ba ngayon? Architect Percy. Hindi ko na rin alam kung nasan si Osing ngayon. Pero small practice, mga kontrata.
So, yun. Tapos si, nagpunta na sa Davao. So, itong next Tama photo, yan. can you tell us the story behind this photo? Architect Hindi, Richard? mga new members yan sa RJ Bistro, 2015, 2016 na anniversary, 22nd anniversary. So, nandyan si Pala Fox and si Bibi Carlo Magpapatela. Siya yung district director natin. So, during that time, napilitan or na-push through yung new members induction. Which is nagulat nga sila PDD Carlo na nagkaroon kami ng induction at that time. Ang akala niya lang yan, lang tayo, party. So, nagulat rin kami kasi not expecting din namin na attend si June 8. So, yun yung story dyan. Kwento ng paano nagawa yung CBB, yung architect, artist from point of view ng architect, paano po, paano start. So, makikita mo kung ano yung mga traditions through the eyes of our mentors na sila and architect. Ito naman, sir, itong photo na to. Itong photo na to si Architect Villarosa. Siya, one of discuss niya about supplier. So, ang ginagawang joke time dyan, merong nakitang fire hydrant, Fire extinguisher. Fire extinguisher. Yun raw yung magiging niya, Trophy, parang token. Parang token of appreciation. Nilalawan ni Nan. Alright, guys. Grabe, ang dami naming nalaman about CBD through these conversations. Kung kaya, saya, no? Kahit nakikinig ka lang sa kanila, hearing those stories makes you really happy and glad to be part of UAT Makati. But let us hold this conversation for a bit as we play an important video from one of our industry partners. That's right. Road to Ruby will be right back, so stay tuned. And we are back. Before proceeding to the second and last part of our conversations, we would like to take this opportunity to thank our featured industry partner who have made Road to Ruby possible. And now, moving forward, let us hear from our dear past presidents about their aspirations for UAP Makati CBD as we celebrate 40 wonderful and excellent years of this chapter. Well, ako, siguro, I found yung values na ng PLM kasi binanggit na rin ni Pia to kanina eh. Yung ginagawa natin dito is bigger than us. Diba? So it's not just about us. So kung i-internalize ng ibang members natin yun. Well, syempre, sa una, mahihain eh. Lalo na pag bagong salta ka, wala kang kilala. Mahirap kumilos. But
dahil nga yung mga seniors natin, yung time namin, yung mga seniors, sila Odette, sila Max, sila Sunny, very accommodating and very helpful na ilabas tayo dun sa mga shell. So I would also encourage yung mga ngayon na nasa board is to come up with a way para yung mga bagong salta, yung mga bata, come out of their shell para makita nila yung value dun sa pagsaserve. Kasi yun nga yung organization, lalo ngayon na nanalo tayo dun sa case natin against diba? So parang mas magkakaroon ngayon ng mas magandang playing field for the next generation na mas i-own nila yung profession. Yun yung sigurong isang dun. So, yung ginagawa kasi natin dito para mas lalong ma-promote yung profession natin. And sa ngayon, nakikita ko sa mga estudyante rin na nagiging estudyante ngayon. Parang yung iba parang nandyan lang kasi para lang may security sila pagka-graduate nila or pagka hindi nila na-achieve yung gusto nilang gawin. Karamihan sila parang gusto mag-artista, gusto maging vlogger sa YouTube. Parang gano'n na lang yung iba eh. So parang sabi ko, ba't kayo nag-architecture? Diba yan ang laging tanong sa atin eh. Nung nagsimula tayo eh. Bakit kayo nag-architecture? Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa mga estudyante natin. And yun. For our members to ask that question, kahit pasado na sa board. Diba? Bakit ako nag-architecture? Yun yung magandang i-evaluate natin sa mga to further encourage them. Lalo na nanalo tayo sa case is yun. Diba? It's bigger than us. It's not about us. It's lalo na nagiging tayo, more environmentally conscious, diba? And alam naman natin industry natin malaki ang contribution sa pagsira sa kalikasan. Pero we find a way to do away with that para mas matulungan natin. So yun yung so, siguro is magkaroon ng na mas mailabas natin sa shell yung mga, lalo na yung mga bata. Marami sa kanila, although yung mga estudyante natin ngayon, hindi na mahiyain. Pero syempre, pag salta yan sa chapter, ibang mundo yun eh. So, we have to be accommodating as well. Kagaya nila, ng mga nauna sa atin, na very accommodating, very, yun nga, sabi ni Pia kanina, to inspire them. You have to be, hindi na, alam ko, nung nag-aaral kayo, na-terrorize din namin kayo, di ba? Hindi na mag-work sa mga bata yun ngayon. Hindi mo na sila pwedeng i-terrorize. Ang ngayon is to inspire them. You have to inspire the younger generation. So, yun yung dapat natin gawin. Yun. Thank you, sir. How about Architect Richard? Pa already. How will you encourage chapter members to play a more proactive role? Paano natin na-encourage sila? Siguro, yun dapat mag-aware sila sa yung chapter natin sa pancho. Yun yung magiging dapat ng foundation chapter. Which is, yun pa rin naman nangyayari sa atin. So, kailangan push pa rin natin tayo. Wag may times na naging seryoso and meron tayong times na fun chapter. Pero to encourage them to be attentive sa mga events natin, laging sa officers. Siguro ang kailangan natin mabigyan ng lesson is yung mga chapter officers din. Nung tinanggap natin ang position natin sa chapter officers, siguro ang kailangan natin mailagay sa puso at isipan natin is to serve and to protect and to be attentive sa mga needs ng members natin. So, meron ang nangyari ng issue nga that time na nasa gitnang na isang isang event na mayroong nagsabi na wag ko kontakin yung isang tao na yun kapag
family time. Siguro, maintindihan naman natin yun. Pero, being an officer of the chapter is a 24/7 role. 24/7 duty. 24/7 duty. 24 hours and 7 days a week. So, wag kayong magagalit sa mga members kapag mayroong tumatawag sa inyo. Uy, hindi din ako. Yari. Pinapatayan na ako ng ilaw. Pusan yung battery ko. So, yun yung joke time ngayon. So, nakita mo, natawa ngayon siya. Kasi, so, yun nga yung sinasabi ko. So, nawala ako dahil nag-brown out. Pagdating ko, always prepare natin yung sarili natin to serve the members 24/7 24 days and 7 days a week. yun lang. So, yun lang yung inaabang sa past president. As to the next generation presidents. Yan. Thank you, Architect Richard. How about si Architect Rico naman po? Siguro not more hindi dun sa member, kundi dapat yung chapter should offer something na kailangan nila in terms of professional development. Kaya okay yung business side of Architect. I think that's a good program na dapat ma-enhance and i-continue palalo. Especially yun ang kailangan ng yung during my time, sana may mga ganung topics during the GMM, yung business side of architecture, to encourage them na to develop their profession. Kasi baka may mga chapter members yan na interested na mag-start ng sariling gusto niya maglakas loob, and then although he doesn't have the means of may business side tulad yung mga pag-register ng business, mga DTI, yung sa mga taxes, yun ang mga hindi tinuro sa atin ng di ba? Wala naman tayong questions sa architect. Sana pwedeng maging regular. Alam mo yun, yung sa regular parang may month na yung GMM could be about BIR and taxes and business registration. So I think that would be a great help and encourage the members to be active in the chapter. So although sa bagong curriculum meron ng business management for meron yun. Ayos. That's good. Wow. That's nice to yan. Makapag-enroll nga ulit. Tapos mag-opportunity tayo yun. Okay lang. CPA na naman tayo lahat, CPA. So yan, yun ang mga business side of architecture. Sama mo na rin dyan yung kahit yung mga how to post online content yan. So not everybody namang the reality is hindi lahat ng architects na architecture graduate is makapagtayo ng sariling practice or be successful. They might be successful in other ways na could be a content creator, di ba? So I think that's the future So if you're really good about animation, rendering, ganyan. Dami ko nakikita ngayon yan sa Instagram, mga offering rendering services. So okay yun, maganda yun. Magandang, I think there are a lot of opportunities na lumalabas dyan. Ngayon, especially now, yung AI. So that's going to be very interesting how it will affect our profession. So
So sana we could be ahead of the curve kung ano ba yan. Maybe pwede nating isang subject sa GMM yan sa sa ating chapter, how it can help our practice, di ba? So, huwag tayo matakot. I'm sure, alam ko, may makakita ko rin sa online yung baka mawalan ng trabaho yung mga architect. Pero, the way I look at it, is magiging tool lang naman siya eh. So, mangyayari dyan, yung mga client, architect, naman, kailangan ko bukas yung design, ha? So, AI, papasok yan ng AI. Pabilis na render, yung mga conceptual lang, conceptual art, conceptual vision. So, I think, doon papasok yung yung AI tool. So, mapapamadali yung ang design process. Tsaka, mas ma-enhance yung visual presentation natin. So, we should embrace it actually. Huwag nating ikatakot yung the new technology na lumalabas. So, yun lang. How about Architect Pia? Actually, halos nasabi na nila lahat eh. Pero yun, katulad ni sinabi ni Architect Nudas, yun, to inspire. Kasi walang dahilan na pupunta ang isa, parang ang ayaw naman natin, ang reason lang kung bakit uma-attend at nagiging active ang chapter members sa chapter is dahil sa payment lang ng ng Ayapowa. Parang ang naman nun. So, CBD is known to be na kilala tayo na we are a fun chapter and we produce good CPD programs na ang suggestion ko sana is pag ganyan may mga GMM, the officers, kahit yung ibang mga ibang past chapter presidents, they tend to makichika with the bagong salta. So sometimes nangangamusta kami o saan ka graduate, ganito ganyan. So we make them feel na na they are welcome para babalik sila, and then yun nga exposure ng mga natin, ng mga magagandang naging projects natin, which is maganda kasi lagi naman nagre-report si M ng ng President's Report. Yes, oo. Isa yun sa mga halagang ginagawa natin. Tapos nga, more on post sa social media para alam nila na we are an active chapter. Hindi natin pinapabayaan yung members natin. We offer, katulad nung last na natin, built environment, we offer magagandang CPT seminars. Yun. Tapos, yun nga, namimiss ko lang yung the fun part ng chapter natin. Kasi dati yun nga, kwento nila, after ng may after party pa eh, may after pa, tsaka yun yung sayawan. Sayawan, hindi naabutan nila yun. So, we yung the fun part. Siguro you have your own fun part. Paano natin gagawin na maramdaman din ng ibang mga newbies yung fun part sa chapter natin, aside from the joke part. Yun ang masasabi. So, yeah. To inspire. Okay. Thank you po sa lahat ng mga nasabi niyo. Ang dami po naming natutunan actually. And noted po dyan sa after party na nire-request yun. Siyempre gusto po natin yan kasi yun nga po, minsan kasi kulang sa time and minsan yung mga members din kasi gusto umuwi agad eh. Diba po? So kung sino na lang po yung matira. Yung akala mong kulang sa time, meron yan. Hanggang alas 4 yan minsan. For sure, yung sa iba. Hindi nga umuwi di ba? Nung Christmas party, hindi na. Di tayo nag-uwi yun. Parang nalasing po kasi. Anyway, so po, yung for the final... May kilala akong ganun eh. So for our final question na lang po is yung what is your Ruby anniversary brief message na lang po para sa chapter? Sige po, start na po sa inyo po, Architect Sophia. Hello? Meron akong Iiyak meron na akong Iiyak akin sa mga architects, message ko, I don't want peace, I want problem, always. Always problem yung no peace. Hindi.
Siyempre, No, ang message, O sige, ikaw mo naman na, Rico. sige, Arctic. Sige, muna ka Ikaw na. makapelo eh. Ikaw muna. Ako muna. Yun nga, I don't want peace. I want no problems always. Hindi, message wish I could be there. Ano pa ba? What can I say about the best chapter? Siguro, more members, more active members, to the incoming, to the officers, sana just don't be discouraged about the problems. Diba nga, as architects, we like problems. We don't want peace. And just stay the course, and yung problems lilipas din yan. So challenges, they come and goes, pero dapat we should always focus on our goals in life. So, and yung mga chapter officers naman is going to be behind us, and be with us in our long journey in this profession of ours. Sige po, si Architect Sofia po ulit. Happy 40th anniversary, UAP Makati CBD. Be the fun chapter that you are. Continue to grow, to inspire. Tsaka hindi lang sa arkitekto ang ating matulungan, pati yung mga simpleng tao na mas maintindihan nila kung anong role ng isang arkitekto sa komunidad. Thank you. Sir Tony. Happy anniversary, happy 40th anniversary to our beloved chapter. Sabi nga, ang ganda ng theme nyo life begins at 40 and it never ends. Tuloy-tuloy. So continue on being the informative, inspiring, and fun-filled chapter that we have been ever since na charter yung ating samahan. So ayun, keep up the good work. I'm very proud dun sa direksyon na tinatahak ng chapter natin, reaching 40 na ganitong pataas lagi yung natin, direksyon natin. I'm very happy for that. Thank you. Ako naman, magseseryoso ako sa message ko. So, siguro mag-English tayo today. So, to our dear chapter members and officers, as we stand to the threshold of our remarkable milestone, it is a great joy and pride that extend our warmest greetings to each and one in this occasion, chapter 40th chapter anniversary, which aptly known as the Life Begins at 40 and Road to Ruby. Over the past 4 decades, our chapters have beacon architectural excellence, innovation, and camaraderie. The journey has been one of both learnings and collective achievement. As we celebrate this significant anniversary, we not only reflect our accomplishment, but also look forward to the exciting. The theme Road to Ruby, or Life Begins at 40, symbolizes not just the creativity of our chapter, but also our brilliance and resilience that has been our collective spirit. Ruby, a gem moves for strength and timeless love, serve as an inspiration for us to continue shining our pursuit of our architectural excellence. The festivities planned for our anniversary are testament to the dedication and hard work of our officers, members, and our families. From educational events to design to community outreach programs to networking opportunities. The celebration will be blend of our reflection, recognition, and the affirmation of our commitment to advancing the architectural profession.
As we gather to mark the moment of celebration, let us not only revel in our achievement but also strengthen our resolve to contribute meaningful to the future of our architecture and to our celebration is just a reminder of our responsibilities as we bear as architects and the impact we have on the building. We extend our heartfelt gratitude to each of our members, past, present, for their contribution to the success of the institution. Together, let us continue to build a legacy that inspires our architects. Mabuhay ang architecture Philippines. Happy 40th anniversary to my beloved UAP mga distinction. So, here's to the 40 years of excellence and exciting journey that lies ahead of us. Thank you and congratulations to architect and to the UAP folks. And happy anniversary. Thank you very much. Yan. Thank you po. Yes. Words are not enough to express our appreciation for the time and company that you've given us. And because of that, we just truly can't wait for our Ruby anniversary celebration happening next week. And we are very excited to be with you all, dear CBD members. True. So before we end tonight's episode of Road to Ruby, let us remind everyone that registration to our Ruby Anniversary GMM is now up. Yes, so please check the description of this video and click our website link to register. Before we bid farewell, allow us to once again thank our Ruby Anniversary OST team for that awesome soundtrack. That's true. Thank you very much, Architect Amiel Patrick Punzalan, Architect Rustan Lawrence Campo, and Architect Antonio Nudas III. Yeah, thank you guys, and it definitely made us even more excited for our Ruby Anniversary. And finally, maraming salamat sa inyo, dear members and viewers, for joining us in the past weeks. For all members who can join us in person on our Ruby Anniversary GMM, we will see you there. But for those who can't, please join us again next week here on Road to Ruby. Thank you and good night. Hashtag CBD Road to Ruby. Hashtag life begins. Hashtag CBD at 40.